Dear Jamey, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Sabi nila, ang amoy ng sariwang bulaklak ay simbolo ng bagong pag-asa. Pero para sa akin noon, ang bango ng mga rosas at lila sa labi ng hotel na pinagtatrabahuhan ko ay tila paalala lang kung gaano kalantang sarili kong buhay. Habang ibang tao ay bumibili ng bulaklak para magdiwang, ako naman, binibilang kong bawat talulot kung sasapat bang kakarampot kong kita para sa gamot ni Papa at sa mga utang na tila wala ng katapusan. Ako si Katrina at itong aking kwento. Isang kwento ng pag-ibig na hinusgahan ng mundo pero nagbigay sa akin ng tunay na kapayapaan. Nagsimula ang lahat sa isang sikat na hotel dito sa Maynila. Florist ako sa labi. Araw-araw, parang eksena sa pelikulang nakikita ko. Mga chandelier na kumikislap sa taas. Marmol na sahig na halos makita mong sarili mong refleksyon. At ang malamig na hangin ng aircon na tila kayang burahin ng pagod ng mayayaman. Pero hindi ang pagod ng tulad kong empleyado lang. Maaga pa lang, naroon ako. At isa-isang pinuputol ang mga tangkay sa tamang haba. Maingat kong inaayos ang mga bouquet. Parang bawat isa ay may kwento. Para sa pag-ibig, paalam, o pagbabalik. Pero habang ginagawa ko iyon, ang isip ko'y wala roon. Nasa ospital ito, kung saan nakarate si Papa. Nasa listahan ng mga bayarin. Nasa mga resibo na hindi ko na alam kung paano babayaran. Minsan, napapahinto ako at napapatingin sa mga bulaklak. Bakit sila maganda kahit malapit ng mamatay? Sa dami ng taong dumadaan, nasanay na ako sa iba't ibang klase ng ugali. May mga customer na hindi man lang tumitingin sa akin. May mga nagmamadali, may mga suplado, at may mga akala may pag-aari ang buong mundo. Pero sa dami nila, may isang tao na hindi ko malilimutan. Tuwing Martes, eksaktong 10:00 ng umaga, bumubukas ang dambuhalang pinto ng hotel. Yung klase ng pinto na parang may sariling drama sa bawat paggalaw. Papasok siya na parang hindi nagmamadali. Pero alam mong lahat ng tao ay kusang magbibigay daan. Isang lalaki. Hindi siyang pinakabatang tignan, pero siyang pinakatikas. Si Don Antonio. Laging nakasuot ng plantsadong suit na parang kakalabas lang sa tailor. Ang sapatos ay makintab na makintab. At ang kanyang puting buhok ay maayos ang bagsak. May dala siyang presensya na hindi mo maipapaliwanag. Pero kakaiba siya. Hindi siya tulad ng ibang mayayaman na tila may pader sa pagitan nila at ng mundo. Laging puting rosas ang binibili niya. Isang dosena iya. Ang lagi niyang sabi sa malumanay na boses. Isang boses na parang sanay mag-utos pero pinipiling maging magaan. At ang pinakatumatak sa akin, ang kanyang pabango. Amoy sandalwood na may halong linis at karangyaan. Hindi matapang, pero hindi mo makakalimutan. Isang amoy na kapag dumaan siya, parang may bakas na naiiwan sa hangin. Sa mga unang linggo, simpleng transaksyon lang iyon. Bibili siya, babayaran, aalis. Pero napansin ko, tuwing inaabot kong mga rosas, sandali siyang tumitigil. Tinitignan niyang mga bulaklak na parang may naaalala. Hanggang sa isang Martes, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Siguro dahil sa pagod. Siguro dahil kapos na naman ako sa pambayad ng kuryente. O siguro dahil katatapos ko lang umiyak sa locker room bago mag-shift. Yung iyak na pilit mong pinipigil para hindi marinig ng iba. Pero hindi mo mapigilan eh.
Habang inaayos kong mga rosas niya, nanginginig ang mga kamay ko. Isang talulot ang nalaglag. Masyadong mabigat ang dinadala mo para sa isang dalagang kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Biglang sabi ni Don Antonio. Parang tumigil ang mundo ko. Tumingila ako sa kanya at doon ko nakitang mga mata niya. Hindi ito mata ng isang mapanghusgang mayaman. Hindi ito yung tingin na parang sinusukat ang halaga mo base sa suot mo o sa trabaho mo. Ito ay mga mata ng isang taong nakakaintindi. Doon nagsimula ang maikling kumustahan. Noong una, simpleng, ayos lang po ako. Pero hindi siya yung tipo na tumatanggap ng mababaw na sagot. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti akong napapalapit. Hindi dahil pilit, kundi dahil parang may natural lang. Ikinuwento ko ang tungkol kay Papa. Sa sakit niya, sa mga gabing hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung paano ko pagkakasyahin ang sweldo ko. At sa bawat kwento ko, hindi siya nagsasawa makinig. Hindi siya nagbibigay ng mga cliche na salita. Tahimik lang siyang nakikinig. Minsan tumatango. Minsan may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Isang araw, matapos ang ilang buwang pagbili niya ng rosas, napansin niyang pamumulan ng mga mata ko. Kagagaling ko lang sa ospital noon dahil sumamang pakiramdam ni Papa. Halos hindi ako nakatulog. Halos hindi na rin ako makahinga sa pagod. Bago siya umalis, bitbit ang kanyang mga rosas. Iniabot niya sa akin ang kanyang calling card. Pero sa ilalim niyon, may isang sobre. "Ah, Don Antonio, ano po ito? Hindi ko po matatanggap ang ganitong klaseng halaga." Sabi ko, nang makita kong makapal na pera sa loob. Libo-libo yun, Miss Jamay. Halos pang-anim na buwan ko ng sweldo. Pakiramdam ko, umiinit ang tenga ko sa hiya, sa takot, sa pagdududa. Hinawakan niyang kamay ko ng bahagya. Hindi mahigpit, sakto lang para iparamdam na seryoso siya. Iha, hindi ito bayad sa anumang serbisyo o aliw. Tulong ito para sa iyong ama. Ay nakikita kong sakripisyo mo eh. Gamitin mo yan para hindi na siya mahirapan. Hindi ako makapagsalita. Sa unang pagkakataon, ay taong hindi ko kadugong handang tumulong sa akin ng walang kapalit. O ganoon ba talaga? Iyon ang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Bakit ang isang estranghero gagawin ito para sa akin? Hindi ba't sa mundong ito, walang libre? Inanyayahan niya ako sa isang hapunan sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Noong una, natakot ako. Hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil sa kung anong ang maaaring sabihin ng iba. Anong iisipin ng mga tao? Isang hamak na florist, papasok sa Forbes Park? Pero sa huli, nanaigang pasasalamat ko. At ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pag-asa. Nang makarating ako sa mansyon niya, lula ako sa ganda. Nagniningning ng mga chandelier, mga painting na pang museum, at mga kasambahay na seryoso sa trabaho. Pero sa gitna ng lahat ng yaman na iyon, nakita ko si Antonio na nakaupo lang sa dulo ng mahabang lamesa. Mag-isa. Sa unang hakbang ko pa lang sa loob, parang ibang mundo na agad ang sinalubong ko. Malinis ang sahig na tila hindi pa kailanman nadumihan. Ang hangin ay may halimuyak ng mamahaling pabangot kahoy. At ang katahimikan ay hindi nakaka-relax, kundi parang may lungkot na nakabitin sa bawat sulok. Habang sinusundan kong isang kasambahay na papunta sa dining hall, napapatingin ako sa bawat detalye. Mga painting ng mga tanawin sa Europa, mga lumang larawan na tila puno ng kasaysayan.
at mga antigong muebles na halatang minahal pero matagal nang hindi nagamit. Pagpasok ko sa hapagkainan, doon ko siya nakita, si Don Antonio. Nakaupo sa dulo ng isang napakahabang mesa. Pero sa gabing iyon, siya lang naroon. Isang kandilang nakasindi sa harap niya at ang liwanag nito ay bahagyang tumatama sa kanyang muka. Isang muka na, sa unang pagkakataon, nakita kong hindi matikas, kundi malungkot. Doon ko natuklasan ng katotohanan. Sa kabila ng bilyon-bilyon niyang pag-aari, uhaw siya sa tunay na koneksyon. Ang mga anak niya ay nasa ibang bansa na at tila pera na lamang inaasahan sa kanya. Ang mga kaibigan niya ay puro negosyo ang pakay. Ako, kinausap ko siya hindi bilang Don Antonio, kundi bilang isang tao. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap ko, sa hirap ng buhay, at sa mga paborito niyang opera. Noong gabing iyon, hindi ko naramdaman ang pagitan ng aming estado sa buhay. Hindi ako nailang. Hindi rin siya nagpakita ng kahit anong pagmamataas. Para kaming dalawang taong matagal nang magkakilala. Nag-uusap, nagtatawanan, at paminsan-minsan ay napapatahimik sa gitna ng mga salitang hindi na kailangang sabihin. Ikinuwento niyang kabataan niya, kung paano siya nagsimula sa wala, kung paano niya itinayo ang kanyang negosyo, at kung paano unti-unting nawala ang mga taong mahalaga sa kanya habang lumalaki ang kanyang mundo. Anong silbi ng malaking bahay? Sabi niya habang nakatingin sa kawalan. Kung wala namang naghihintay sa'yo sa hapag. Doon ko siya unang nakita bilang isang lalaking hindi perpekto. Hindi bilang isang don, kundi bilang isang taong napagod na maging matatag. Doon nagsimulang aming lihim na pagsasama. Sa mga sumunod na buwan, naging mas madalas ang pagkikita namin. Hindi palaging enggrande. Unti-unti, naging tahanan kong presensya niya. At ako naman, naging pahinga niya. 7 taon kaming naging matatag. Sa loob ng 7 taon na iyon, hindi niya ako itinuring na simpan o kabit. Itinuring niya akong reyna. Pinatapos niya ako ng pag-aaral. Ipinagamot si Papa hanggang sa gumaling ito. At binigyan niya ako ng seguridad na hindi ko akalaing makakamit ko. Hindi lang material na bagay ang ibinigay niya. Ibinigay niyang respeto, ang tiwala, ang pakiramdam na mahalaga ako. Tuwing may exam ako noon, siya pang nag-aabang sa akin sa sala. May dalang mainit na chocolate. Kapag napapagod ako, siyang unang magsasabing, magpahinga ka muna. Hindi kailangan madaliin ang lahat. Hindi naging hadlang ang 49 na taon na agwat namin. Sa gabi, kapag magkasama kami, hindi ko nararamdaman na matanda siya. Dahil sa kanya ko naramdaman ang pag-aaruga na hindi ko nahanap sa mga lalaking kasing edad ko na laro lang alam. Si Antonio ay may pasensya, may talino, at may wagas na pagmamahal. May mga gabi nagigising ako at makikita ko siyang nakatingin lang sa akin. At sa mga sandaling iyon, mas lalo kong naintindihan na hindi edad ang sukatan ng pagmamahal. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang biyaya. Nabuntis ako. Isang batang lalaking isinilang ko. At tinawag namin siyang Anton. Si Anton ang naging liwanag sa dapit hapon ng buhay ni Antonio. Noong una niyang nahawakan si Anton, nakita kong pagbabago sa kanya. Yung matikas sa Don Antonio naging isang ama ulit. Ako pa rin pala may pagkakataong magsimula ulit. Bulong niya, habang hawak ang aming anak. Dahil dito, nagpa siya si Antonio. Katrina,
Ayaw kong tawagin ng anak natin na bastardo ng mundong ito. Gusto kong maging legal ang lahat. Magpakasal tayo. Hindi ko inaasahan ang proposal na iyon. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil alam kong kasunod nito ay isang bagyo na hindi ko pa nararanasan. Doon na nagsimulang kalbaryo ko sa ibang tao. Nang kumalat ang balita ng aming kasal, tila sumabog ang bulkan. Ang mga kamag-anak ni Antonio, na hindi ko naman nakita noong may sakit ang Don, biglang naglitawan. Sa social media, naging laman ako ng mga blind items. Gold digger, hinihintay lang mamatay ang matanda para makuhang mana. Anak sa labas na ginamit para makakuha ng titulo. Bawat salita, parang kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa dibdib ko. Hindi ko inakala na ang pagmamahal na pinili ko ay magiging kasalanan sa paningin ng iba. Ang sakit, Miss Jamay. Sa tuwing lalabas ako ng subdivision, ramdam kong mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Kahit ang mga dating kaibigan ko, sinasabing swerte ko raw dahil nakajackpot ako ng matanda. Para bang tanging halaga ko lang ay ang pera ni Antonio. Hindi nila nakitang mga gabi na akong nagbabantay sa kanya kapag sumasakit ang kanyang rayuma. Hindi nila nakitang mga pagkakataon na ako ang tanging nakakausap niya tungkol sa kanyang mga takot sa kamatayan. May mga gabi na umiiyak ako ng tahimik habang natutulog si Anton. Tinatanong ko ang sarili ko kung tama bang landas sa pinili ko. Kung dapat ba akong umatras. Pero tuwing makikita ko si Antonio, kung paano niya ako tignan, nawawala ang lahat ng duda ko. Sabi ng mga pamangkin ni Antonio sa akin, magkano bang kailangan mo para iwanan ng tito namin? Huwag mo nang gamitin ng bata para makuha ang yaman ng pamilya namin ah. Hindi ako natinag. Kahit nanginginig ang loob ko, hinarap ko sila ng may dangal. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ang kailangan ni Antonio ay pamilya. Isang bagay na hindi niyo naibigay sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, alam kong kahit mag-isa lang ako sa laban sa kanila, hindi ako matatalo. Dahil ang pinagtatanggol ko ay hindi pera, kundi pagmamahal. Nanatili akong matatag, pinili kong manahimik. Inalagaan ko si Antonio ng higit pa sa inaasahan nila. Ipinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkaing Pilipino. Sinasamahan ko siya sa bawat check-up. At pinalaki kong aming anak na may takot sa Diyos at respeto sa kanyang ama. Tuwing umaga, ako ang unang gumigising sa bahay. Tahimik pang buong mansyon, maliban sa mahinang huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong bumababa sa kusina. Sinisigurong hindi ko siya magigising. Nihahanda ko ang almusal niya. Minsan, nagluluto ako ng kare-kare o sinigang kahit hindi pa tanghali. Dahil iyon ang mga pagkaing nagpapangiti sa kanya na parang batang muling nakatikim ng paborito niyang ulam. Habang kumakain siya, pinapanood ko siya ng palihim. Hindi na kasing lakas ang kanyang mga kamay at may bahagyang panginginig na sa bawat galaw. Pero sa bawat subo niya, lagi niyang sinasabi, mas masarap pa to sa kahit anong restaurant. At sa simpleng papuring iyon, pakiramdam ko sapat ng lahat ng pagod ko. Sa bawat check-up niya, hindi ako pumapayag na may ibang sumama. Kahit gaano ako kabisi, kahit gaano pa kalayong ospital, akong laging nasa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay habang hinihintay ang resulta. Nakikinig sa doktor at sinisigurong naiintindihan namin ang bawat detalye ng kanyang kalagayan. Minsan, kapag nakikita kong kinakabahan siya, pinipisil ko lang ng bahagyang kamay niya. At sapat na iyon para kumalma siya. Si Anton naman, pinalaki ko siya na hindi sa yaman,
kundi sa pagpapahalaga. Tinuruan ko siyang magmano. Tinuruan ko siyang magsabi ng po at opo. At higit sa lahat, tinuruan ko siyang mahalin at igalang ang kanyang ama. Hindi sa pangalan o kayamanan nito, kundi dahil sa uri ng lalaking siya. Ngayon, nakatayo ako rito sa hardin ng aming bahay habang pinapanood si Antonio na kalarong 7 taong gulang naming anak na si Anton. Mahina ng tuhod ni Antonio, pero ang ngiti niya'y kasing sigla pa rin ng unang Martes na nagkita kami sa labi ng hotel. Ang hardin ay punong-puno ng mga bulaklak. Habang inihipan ng hangin ng mga talulot, napapangiti ako sa alaala kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng bouquet ng puting rosas. Sa damuhan, pilit hinahabol ni Antonio si Anton. Kahit mabagal ang kanyang hakbang, paminsan-minsan ay mapapaupo siya, hinihingal, pero hindi nawawalang kanyang tawa. Si Anton naman, tatawa rin ng malakas, babalik sa kanya, at yayakapin siya ng mahigpit. Sa eksenang iyon, parang humihinto ang oras. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Kung tawagin man nila akong gold digger, bahala sila. Ang mahalaga, alam kong katotohanan. Ang ginto na nakuha ko kay Antonio ay hindi ang kanyang bank account, kundi ang ginto ng kanyang puso. Hindi nila alam kung gaano kabigat ang mga pinagdaanan namin. Hindi nila nakitang mga gabing puno ng takot, ang mga araw na puno ng pagsubok, at ang mga sandaling muntik na kaming sumuko. Pero kami, pinili naming manatili. Pinili naming magmahal. Nakahanap ako ng kapayapaan at seguridad sa piling ng isang taong lalaking marunong rumespeto sa babae. Mula sa pagiging florist na nalalantang pangarap, ngayon ay isa na akong babaeng namumukadkad sa pagmamahal. Dahil ang tunay na pag-ibig, Miss Jamay, ay walang pinipiling edad, katayuan, o amoy. Minsan, mahanap mo ito sa isang matandang lalaking laging bumibili ng puting rosas tuwing Martes. Isang napakagandang kwento ng katapatan at pag-ibig na lampas sa pisikal na anyo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, Katerina. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa edad o sa material na bagay na kayang ibigay ng isang tao. Huwag tayong maging mabilis manghusga sa relasyon ng iba base lamang sa kanilang panlabas na katayuan. Ang respeto, pasasalamat, at tunay na pagkalinga ang pundasyon ng isang matatag na pagsasama. Higit sa lahat, ang katahimikan sa gitna ng panghuhusga ay isang uri ng lakas na nagpapatunay na ang katotohanan ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito'y nararamdaman. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Katrina at Don Antonio? Sang-ayon ba kayo na ang pag-ibig ay walang pinipiling edad? O naniniwala kayong mahirap talagang umiwas sa husga ng lipunan? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.